saklolo kina lola at lolo. Narito. Hirap na raw ang isang apo sa pag-aalaga sa kanyang lola at lolo. Hindi man lang daw tumutulong o dumadalaw ang mismong mga anak ng dalawang matatanda. Kaya ang sigaw ng nagmamakaawang apo sa klolo para kina lola at lolo. Mga anak ko, nalala ko yung pag-aruga ko sa inyo. Ngayon, itong matanda na ako, hindi na ninyo ako inaalagaan. Pinabayaan na ninyo ako. Saan ba kayo ngayon? Dalawin naman ninyo ako. Kila Chris, kay Mechi, kay Nining, sana matulungan din nila si Lenlen. Lalong-lalo na sa pagkain, pinansyal na pangangailangan. Sa tito ko po, sa mama ko, sa tita ko, sana tulungan niyo naman po kami kasi hirap na din po talaga kami. Mabuti nga, andyan si Lenlen, siya ang nag-aruga sa akin, siya ang nag-alaga, siya ang nagpapakain. Lahat, kung mayroon ako nararamdaman, binibilihan niya ako ng gamot. Lenlen at Chris, harapan na! O, ayan na, Lenlen. Ikaw yung apo. Okay? Ikaw lang mag-isa doon sa bahay na nag-aalaga sa lolo't lola mo? Bali, may 5 anak po ako tapos yung asawa ko po. Ano yung parang pinakareklamo mo naman sa tiyuhin mo? Yung lola at lolo ko po kasi simula sa pool, ako na po lahat. So, pag humihingi ako ng tulong sa kanila, hindi sila naniniwala. Akala nila nagdadrama lang. Gumagawa lang ng kwento. Hirap na po kasi ako. Akala nila pag sinabi kong kahit 1 kilong bigas lang araw-araw, tulungan niyo naman ako. At wala na kaya mo yan. Tapos pag nagkakasakit ng nanay at papa, pag sinabi ko na, tito, pengi naman pambiling gamot. Kasi wala talaga akong pambili. Eh, yung mga magulang mo, tumutulong ba? Actually, silang 3 pong magkakapatid, wala pong natutulong. Eh, baka wala rin mga trabaho. May mga trabaho ba sila? Meron naman po kahit papano, mga nangangalakal po sila. Hindi naman po siguro ano yung 1 kilong bigas sa isang araw. 3 naman po sila. So ngayon, yung lola at lolo mo, ano yan? May mga sakit na ba yan? Opo, yung lola ko po, may mga maintenance na. Yung lolo ko naman po, wala pa naman po. Wala pa Pero namang yung sakit? mata niya po, malabo na talaga. Ah, malabo. Niinda niya po talaga yung mata niya lagi. Pinuntahan ng researcher namin ang isa pang anak ni lolo't lola, yung bali kapatid niya, no? Bunso sa mga kapatid nila, Chris. Nag-beast mode. Ferocious, galit na galit pa. Oo, yung nanay naman ni Lenlen, pinuntahan din, gitna siya sa 3 magkapatid, hindi naman sumasagot daw sa tawag. O eto, at least may isang humarap sa atin. Ano? Okay. Okay, nandito ang tiyuhin. At least doon sa 3 magkakapatid, lumabas talaga si Mang Chris dito sa atin. Ano? So, Mang Chris, meron ka bang pakialam o malasakit doon sa nanay at tatay mo? Meron naman po. Meron naman po. Meron naman pala Oo. Kaso, Kaya lang, naiya ako magpunta doon dahil pupunta ka doon, wala kang gano'n, may bigay na. walang maibigay. Ganun. Walang Kasi trabaho. nangangalaka lang siya eh. Magkano ba ang kinikita mo sa maghapon? 500 lang po. Mga 500. Pero kita mo na yon. Opo. Oo. O pagkatapos sila ng anak mo? 6 po. 6. Pero may mga asawa na po. Oo. May mga ano na. Okay. Siyempre, kami dalawa lang mag-asawang O, sa 500 isang araw, siyempre pagod na pagod siya, di ba? Tingnan mo naman siya, oh. Halos Bakit? hindi makasalita. bahay tubig. Oo, bayad sa tubig, sa Ilaw. kuryente, ilaw, sa Sa renta. Sa kukunin niya. Nangungupahan pa kami. Nangungupahan pa kayo. Ayun. So medyo mahirap nga. Pero ang hinihingi nyo lang kahit 50 pesos isang araw. Kahit 1 kilo lang po. Kahit Isang 1 kilo araw. ng bigas isang araw. Kung ayaw nila magbigay ng pera, kahit bigas. Oo, oo.
Kaya lang, meron din kasi siyang kabuhayan. Hindi ko nga alam paano susolusyonan ito eh. Nangangailangan din kasi sila. Hindi ba? O, pag nagkakasakit daw, hindi mo man lang dinadalaw? Minsan, kaya pupunta ako naman sa anak kong babae. Tingnan yung lola niya. Okay. Yun naman. O bisita pero wala pa rin maiabot. May tanong ako, kasi 6 ang anak ni Tatay Chris. So, Yes. ibig sabihin, apo din ang mga anak mo. Bakit bukod tanging si Lenlen lang po ang nag-aalaga sa lolo't lola na sa poder niya lang? May mga kakayanan, sabi mo, may trabaho ang mga anak mo. May binubuhay na nga, may mga asawa na pagkanya-kanyang pamilya din. Si Lenlen nga, 5 ang anak, pero nandoon sa kanya ang lolo't lola. Bakit po, Tay Chris? Kasi po, yung unang malit pa, lola at tatay ko na nagpalaki dyan. Tatay ko ang nagpalaki dyan dahil inahan niya. Kaya siya yung pinakamalapit. Oo. Pero ang tanong, hindi kaya pwede na magsama-sama lahat ng mga anak, magbigay lang ng tigli 5 piso isang araw. 5 piso lang isang araw, kung marami naman sila, makakabili na ng 1 kilong bigas man lang araw-araw para sa kanila. Pwede kaya yon? Pwede po. Pag Pasko ba, Lenlen, nagkikita-kita sila? Hindi nga rin po nila dinadalaw si nanay at si papa. Oo. Lalo na po siya. Hindi siya Kahit dumadalaw. birthday po. Kahit birthday. Tinatawagan ko siya, sabi ko, to, dalawin mo naman si nanay. Kasi papa, hindi Oo. talaga siya pupunta. Bakit ayaw mo dumalo pagka may birthday? May pagkain doon. Kasi po, kung dadalaw po ako, wala akong pupunta ako ng nakakaya naman sa Hindi naman ata ganun, Tay Chris. Parang kahit wala kang dala, sabi nga ni Brother June, presensya Presence lang. ang kailangan. Siya ang lolo ni Lenlen. Napilit na namamasada ng tricycle kahit 77 years old na. Nako, dahil naaawa daw siya sa kanyang apo. Nako, siya pa'y naaawa sa apo. Lolo Kulas, humarap ka na. Lolo, 77 ka na, namamasada ka pa? Opo. Bakit? Nahiya po ako sa kanila. Oh, nahihiya ka sa kanila. Yun lang po, may tutulog po sakali. Saka ano pa, nakakasagasa ako, nakakapag ako sa pugnahin ko para makatulog lang sa kanila. Mabuti, Lolo, wala ka pang sakit. Wala. Pinagpala ka rin, ano? Mahina po ang mata ko. Mahina na ang mata mo, patitingnan natin yung mata mo at bibigyan ka namin ng salamin. Para ikaw naman makaigi-igi, sa paningin mo. Opo. Oo, tapos magpa-check up na rin tayo. Kayo po ay parang nagbaboundary lang sa tricycle ng iba. Opo. Oo. Wala ba sa mga anak ninyo ang pwedeng sumalo doon sa pagta-tricycle niya? Mga Wala. bata pa ba yung anak mo? Wala po. Mga bata pa. Magkano naman, Lolo, ang kinikita mo sa bawat araw? Nakikita naman ako kahit na 200, 300, pinakamababa ng 300. Ganon. Kasi sayang din, ano? Opo. Oo, sayang din. Kasi wala po akong magawang. Pero hindi ka ba nahihirapan sa pagmamaneho mo araw-araw? Nahihirapan din po, kaya lang talagang kailangan pong magtrabaho para kumita, para makatulong sa apo ko. Meron po bang sama ng loob sila sa inyo na hindi kayo dinadalaw, di kayo tinutulungan? Tingin niyo po ba? Hindi ko po alam kung ano sama ng loob nila sa akin. Pero ako mas kumalong sa kanila. Namamalaan nila, nalin nila. Hindi ko alam kung ano kasalanan ng mga namin sa kanila. Para sa kanila namin sa bahay. Lapit lang ng bahay namin para puntahan kami. Wala. Gusto pa nila ay sino pa ang pupuntahan para magkita-kita lang kami. Ngayon, kahit hindi makarating po dito ang asawa ni Lolo, kasi si Lola'y may sakit, may mensahe siya para kay Lenlen.
at sa kanyang mga anak. Ito po ang asawa ni Lolo Kulas, si Lola Clemencia. Kay Chris. Mabait naman yung bata si Chris. Yan lang, parang walang panahon sa akin dumadalaw dito. Ang lapit na Manila, hindi man lang ako sisilipin. Pero pinadyos ko na lang sila. Ang nanay ni Linlin, hindi nga alam ngayon kung saan naman. Lumayas. Si Mincy naman, ganun-ganun lang. Punta dito, punta doon, sa kabila, sa kuya niya. Hindi mo rin maasahan. Yan si Linlin ang nag-asikaso sa akin. Siya nagpapakain sa akin. Inalagaan niya ako mabuti. Hindi niya ako pinabayaan. Pagka may sakit ako, binibilihan niya ako ng gamot. Siya lahat bibili ng gamot. Mabait si Linlin. Mabait na bata yan. Papasalamat talaga ako dyan sa apo ko kay Linlin. Kasi hindi niya ako pinabayaan. Pero mga anak ko, hindi ako pinapansin. O ayan ang mensahe ni Lola na pinupuri siyempre si Lenlen. Talaga bang hindi kayo man lang makadalaw doon? Nahihiya daw po siya, Tay. Nahihiya siya, wala siyang may abot. Kahit po ba wala siyang malabot, managulanan nila. Kaya na, Siya naman ang isa sa mga apo ni Lolo Kulas na may sagot sa hinaing ni Lenlen. Sel, humarap ka na. Ayan, Sel, ikaw ay apo rin ni Tatay Kulas. Kaninong anak ka? Kay Papa Chris po. Ayan, kay Chris. Ano ang trabaho mo, girl? Tindera po, ng almusal tsaka tanghalian po sa labas. Ah, ganon. Okay naman ang kita mo. May anak ka na rin, sigurado. Apat po, single Apat. mom po ako. Single mom. Pinag-aaral mo mga anak mo? Isa na lang po, magka-college po. Oh, mabuti Yung bunso naman. po. Dapat ipag-college mo yan. Opo. Lahat kami dito naiiyak dito sa kalagayan ng lolo at lola mo. Kayo ba hindi nahahabag? Hindi, totoo lang po, Ate Coring, lahat po ng sinasabi ni Lenlen, hindi po ano yung katotohanan na walang malasakit ang tatay ko o mga kapatid ng tatay ko sa tatay, sa magulang nila. Wala naman po kasi siya minsan lagi doon eh. Ang nandun yung mga anak niya, asawa niya. Minsan yung asawa niya wala doon. Yung lolo't lola ko lang po ang nandun kasama ng mga anak niya. Paano niya po malalaman na hindi po nagbibigay yung tatay ko? Kahit ako po mismo, ang anak, konting kikitain ko, ibibigay ko, papadala ko sa kapatid ko. Padala mo tong pagkain kay lolo't lola kahit papano. Ito lang ang kaya natin maiambag. Hindi man tayo makatulong sa pinansyal. Siguro naman naintindihan mo yun, Len. Alam mo kung ano hanap buhay ng tatay ko. Kapatid ng tatay ko, mga ano niya. Ano lang ba hanap buhay? Nagbabaklas lang ng bakal. Nangangalakal. Gusto man namin tumulong sa'yo. Hindi ganun kasapat ang kinikita nila. 500. Minsan wala pa. Pag walang baklas, wala rin kita ang tatay ko. Ako din, sa akin din po sila umaasa. Oo nga, Ate Ako din Sel. na nagbibigay. Masingitan ko lang po, no? Okay, naintindihan po namin, nag-aambag kayo, tumutulong po kayo. Pero mismong si Tatay Kulas na ang nagsasabing, hindi niya nararamdaman si Tatay Chris. Ate Tuesday, nabibrainwash po kasi nila si lolo't lola. Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya? Pumupunta po si tatay, si lolo doon sa bahay po namin. Andun po yan, si lolo, si lola, naintindihan ko, hindi na makakaano. Pupunta po yan sa bahay, pangakainin po namin. Kung ano po yung tira ko sa paninda, yun po na inaibabigay namin kay lolo. Sinasabi na po namin kay lolo, Lo, pasensya na po kayo kung ano man po yung hindi po na nakakapagbigay si tatay sa inyo ng sa pinansyal. Dahil alam niyo naman po ang nangyari, dahil kaka-opera pa lang po, gagaling lang po sa labas ng ospital. Hindi po kami makapag-abot sa iyo sa ngayon. Okay, teka muna, Sa ngayon. mabalik ako dun sa brainwashing. Ano naman ang motibo ni Lenlen? Bakit Kasi niya yung galit nga po gagawin? siya eh. Galit po siya sa tatay ko.
kung paano nabasusin ng tatay ko. Hindi ko nalalaman, nagsasabi lang ang mga kapatid ko. Kung galit ako sa tatay Hindi, mo. patapusin mo muna ako. Hindi po rin, matanda ako sa'yo, Len. Kahit hindi na ako respetuhin mo, tatay ko na lang. Kung galit ako sa tatay mo, hindi ko ipapagamot yan. Ayun nga eh, eto nga eh. Ate ko rin, eto po kapaliwanag ko po sa inyo. Nagbibigay ka ng tulong, pero ano kapalit? Sumbatan mo, magulang ko, grabe ka. Hindi ako nanunumbat. Hindi, nanunumbat ka, Sinasabi ko lang nangungwenta ka. na dapat- Ano sinasabi mo? Lagi na lang ba ako? Tumutulong ako pero kinukwenta mo. Paano? Kinukwenta mo, sinusumbat Sinasabi mo. ko lang, ulti po ba magbabantay sa ospital? Kailangan ako magbibigay ng pangkain. Magkaiba ang idinidiin o Alam mo, isinusumbat sa sabi- sinasabi lang. Anong tawag mo Sinasabi doon? ko lang sa inyo Anong na tawag mo sa nahihirapan na sinabi mo? talaga ako. Dr. Love, may kinalaman ba sa pagpapalaki sa anak kung bakit ayaw arugain ng anak ang tumanda ng magulang? Ate ko rin walang magulang na gustong maging ganyan ang anak. Ang gusto ng magulang ay gumanti ng pagmamahal ng anak, lalo na sa panahon ng pagtanda. Sa ngayon, habang tinitingnan ko si Lolo Kulas, pinipigil ko lang lumuha kasi hindi magandang makita ng tao na lumuluha ako dito. Halos magkasing edad kami ni Lolo Kulas. At nararamdaman ko ang pain sa puso ni Lolo Kulas. Ang hinihingi niya, Sel, hindi pera. Ang hinihingi niya ay panahon na makita at makasama ang mga anak niya. Naghuhumiyaw ang puso ni Lolo Kulas. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong madama na mahal ko kayo at mahal niyo ko. Kailan pa? Pagpantay ng pa ako? Tsaka niyo sasabihin mahal ako? Hindi ko kailangan yung ubas na ibibigay niyo sa akin. Kailangan ko yung panahon niyo. Mayakap ko kayo. Kasi konti na lang, tatawagin na ako. Nakita natin yung nanay nila. Maswerte kayo, may mga magulang pa kayo. Isang bagay lang iwanan ko sa inyo. Ang ginawa niyo sa magulang niyo, nakikita ng mga anak niyo, yan ang gagawin sa inyo pagtanda niyo. Si Jesus, samantalang nakapako sa krus, alam niyang mamamatay siya. Itinagubilin niya ang kanyang ina sa kanyang pinakamamahal na disipulo, si Juan, upang masecure ang kanyang ina para may alaga, para may matirhan ang kanyang ina. It was Jesus. Kayo, saan ang pag-ibig niyo? Pera-pera lang ba ang pagmamahal natin sa magulang? Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.